Ang kita sa ano, tiyan natin, no? Okay, for today's video. Yan. Oh, content tayo mga boss. At ito, para maiba naman, yung gagawin natin ngayon ay Nova. Matagal-tagal na tayo hindi nakapagawa ng Nova yan. Digital Karaoke Surround Amplifier in PA 5220. So ito yung laman niya, wala na yung mga pihitan dito, nagkanda sira na siguro. Oh. May kabitan sa ilalim, hindi natin alam kung may function yan. Mayroong AM, FM, tapos yung tuning niya. So ito yung tuner ng AM, FM. Tapos yung laman niya, ayan, siyempre, mga boss. So kakalasin natin yan kasi madumi na. Tapos tingnan nyo itong ano. Tanggalin ko na lang siguro kasi wala na rin. Labas na yung simento. Ayan, uso talaga dati pa yung may mga simento. So kalas to, tapos linis, tapos recondition. Yan gagawin natin. So yan yung itsura niya. Before and after natin yan. Yan, tapos ito naman yung itsura niya dito, yan. Yan. Yung likod niya, ito. Maraming kabitan ng speaker. Pero ano naman yun eh. Surround center yan, galing lang din dito yan sa ano. Yung transistor naman niya, 4 lang oh. Yan. Naisipan ko lang gumawa nito para maiba naman kasi puro 5 auto na tayo lately na ano eh. Yung upload natin. Okay. Videohan natin mga boss yung connector kasi kakalasin natin. Para hindi tayo maligaw dito. Ito yung connector na magkakaiba kasi yan. Ito magkaparehas tatluhan para mawala yung confusion. Ito para sa tuner na dalawa. Yan. Ito din. Kukalasin natin. Yan. Para may gayahan tayo. So paalala sa mga gusto mag-DIY, wag basta-basta kalas ng kalas. Baka mamaya pag ano, pagkalas nyo, hindi nyo na maalala. Minsan kasi may mga katulad nito. Pareho sila ng ano, di ba? Ng size. So dito naman, kalasin natin. Tingnan natin kung may signs of repair to. Wala pa naman siyang signs of repair. Oh. So yung board niya malinis pa. Ayan. Wala pa siyang ka-repair. Ayan, malinis pa siya. Lilinisan lang natin to kasi inalikabukan na. Tapos itong connector niya para sa supply from dito kakalasin natin pati itong sa harapan. Isa-isahin ko na lang pagkalas yan mga boss. So update ko kayo. So nakalas na natin mga boss ha. Naging katulong ko pa yung anak ko pagkalas nito kanina. So dito, bakit natin kinalas pati itong display? Para malinis na rin yung mga dumi dyan. At para ma-check na rin itong mga tack switch kung may tama na katulad nyo, no? Medyo sumasablay na yan. Magandang makalas at ma-check. Dito naman sa potentiometer, nakahiga ito kaya yung ilalim malinis. Tama yung hinala ko mga boss na yung mga yung mga amplifier na gawa ng 2010 pababa ay magaganda pa yung pyesa. Katulad nito, 2007. Yan, 2007. Maganda pa rin yung quality ng mga resistor niya. Wala tayong nakitang kalawang dyan. Mga boss, malinis na malinis, intact na intact pa oh. So, kunting blower lang to at saka brass. Magpapalit tayo dito ng mga potentiometer at saka yung microphone jack kasi mukhang damage na rin. Ay okay na rin to. Yan. Tapos dito mga switch na lang. Double check ko na lang dyan kung ano. Main focus natin doon. Doon talaga sa main board. Lilinisan natin kasi yun talagang sumahod ng alikabok. So yun lang ang gagawin dito. So dito sa mga tack switch, kumpirmado nga na sira na yung mga ano kasi pag tinistar mo wala na, hindi na nagbabas. Kaya papalitan na lang natin lahat para ano, maganda gamitin. So dito hindi na ako gumagamit ng desoldering pump kasi 4 lang naman yung paa. Madali lang naman kalasin. Sanayan lang yan mga boss, nakalas ko na.
Tapos dito naman sa ano niya, madali lang linisin yung ano, butas. Yan. Meron na rin pala tayong ano, mga tuck switch dito. Ayan. Pamalit tayo. Ito yung ipang-replace natin. Yung tuck switch kasi mga boss, iba-iba din klase yan. Iba-iba din yung paa. Tapos itong pinaka-button niya, iba-iba din ang size niyan. Kaya ano, maraming klase yan. May tulad nito, mahaba. Mayroong maiksi. Yan, bali ano to, 8 piraso. Ayan. Kinakalas natin isa-isa. So dito, hindi na tayo gumagamit ng desoldering pump. Sanayan lang yan, kumbaga diskarte lang yan mga boss. Yung mga ganitong diskarte, minsan hindi naman to tinuturo na sa school, kusa na lang. Experience na lang ba, kumbaga. Pag matagal ka nang gumagawa. Yan. Palit lahat para walang ano, walang agam-agam. Halos lahat naman ano na, sa katagalan bumibigay na. So yun lang mga boss, at magkakabit lang naman tayo ng switch na. Yun lang ang update natin dito sa mga tuck switch. Ito lang yung mga ikakabit natin, oh. 8 piraso yan. Simula dito sa dulo. Nakalas na ba? Nalinis na ba yung ano? Ay pwede. So ayusin lang natin yung paa para pumasok dun sa pinakabutas. Dito na nga lang banda. Para madali. Magdidemo lang tayo ng isa. Yan. Button switch. Tapos sina. Oh, ayan. Okay na ulit. Yun lang mga boss. Palit lang tayo ng mga tuck switch dito. Tapos na natin yung front panel. Umaga na ngayon, mga boss, kasi gabi natin to hapon. Bali itong mainboard, ang gagawin natin dito ay para malinis ng gusto. Siguro kalasin ko na lang muna yung ano, at saka para ano, mahugasan ko. Kalasin natin tong heatsink kasama na tong pan para malinis ng gusto. Kasi hindi yan maaabot ng linis ng gusto yung ilalim. Yan, yung ilalim masyadong malikabok. Tanggalin natin yung relay. Kasi pag nabasa yan, napasukan ng tubig, matagal matuyo. Dito. Okay mga boss, update ko na lang kayo. So ito na nga mga boss, nakalas na natin yung ano. Kaya kinalas natin kasi itong part na to, hindi to gaanong malilinis kapag nasa labas lang o kaya hindi natin kinalas. Kaya ayan. Ito yung pinaka heatsink niya. Ano, natanggal na yung ito, naiwan pa yung ano. Papalitan na rin natin ng thermal paste kasi ano na, dry na siya. So linis. Maganda dito, sabunan, laban para kumintabuli yung board. Malinis. Sama na rin natin pagkalas itong pan niya. Yan. So update ko na lang kayo pag nalinis ko na. Yun na mga boss, ito. Maganda pa pala talaga yung mga pyesa nito, oh. Wala man lang kinalawang nung nilinis natin, pagbalik natin, ayan, oh. Intact pa yung mga pyesa. Yan. So production date niya 2007. Ayan, oh. Yan. Walang kakulo-kalawang. Maganda pa rin talaga. So mga transistor niya pala ay ano, C4138, C4138. Puro C4138. So magtataka kayo dito kung bakit pare-pareho, hindi A at saka C. Ito po ang tinatawag nila na quasi-complementary, quasi-in-P-in na design ng amplifier. So puro C. Yan, quasi-in-P-in.
Wala naman tayo nakitang sunog dito, wala namang ano. Maaaring ibalik ko na lang to, tapos linisan natin to, yung sobra-sobrang paste na nakalagay dito. Kalasin natin yung mga transistor para malinis natin. Kasi hindi natanggal. Yung rugby, hayaan na natin yung rugby na yan. Dito lang naman sa capacitor yan. Okay? Yung muna pa yung nakakabalahan natin dito. Yung medyo main issue lang talaga ay yung mga switch, saka yung mga pihitan. Nga pala, yung main volume at saka yung sa tuning, hindi ko pa napalitan. Palitan natin next yan. Yung blower niya, malinis na rin, no? Kung mapapansin nyo, malinis na rin. Pati yung ano niya, malinis na rin yung ano. Punas na lang dito sa ano, thermal paste, tapos ibalik natin yung ano, mga pyesa dyan. Okay? So okay na, naibalik na natin lahat. Transistor, yung mga pyesa, yung hinang, okay na rin yan. Ready nang i-assemble natin. Ay, yung dalawa palang parts ay ikabit na natin. Tinanggal ko na rin pala yung ano, at saka malinis na rin yung kaha. Tinanggal ko na rin yung simento. Ready na nating i-testing kung effective yung ginawa natin. Ang pinaka main problema lang talaga dito na pinitan natin ay mga potentiometer. After nating makalas-kalas na ibalik na natin. So anong expectation na natin dito? Una, magka-display, may power, umandar yung pan, gumana yung relay. So napaka-importante na mag-switch yung relay. Kasi kapag hindi nag-switch yung relay, may trouble pa yan. Wala pa tayong ginawang troubleshooting dito mga boss. Linis pa lang at saka ano, palit potentiometer. Yung ano pa lang dyan, yung mga linis-linis lang. So ngayon, ipa-power on natin. Ika lang. Ito, ipapadaanin natin ang test valve. Ito yung plug. Yan, saksak ko na dito sa test valve. Ayun. Tapos power tayo. Sana walang aberya. Kung natin yung ano. Yun lang. Unang saksak, walang power. Walang power mga boss. Yan. Ay! Nasyadong excited. Hindi ko pala na ibalik yung switch. Oh, mali. Hinang ko muna. Okay, this time nahinang na natin. Testing na natin uli. Okay. Power. Ayun, may display. Yung relay. Mukhang ayaw talaga mag-switch ng relay mga boss Baka may DC auto. Yun ang aalamin pa natin. May display naman. Nalilipat pa yan. Tuner, tape, mute on, mute off, stereo on off. Yan. Okay. FM, AM. So ayan, naglilipat naman siya. Nagpa-function. Ang problema niya lang ay hindi gumagana yung relay. Hindi nagsiswitch. So gagawin natin dyan ay magbabayasing tayo. Check natin yung fuse kung buo, supply. Yun muna ang gagawin natin dyan. So update ko kayo mga boss kung ano mangyari. Kalasin ko muna uli. So dito mga boss, hindi gumagana yung relay. So maraming pwedeng gawin kapag hindi gumagana yung relay. Unang-una, pwede nating i-check yung coil side. Ito yung pinaka coil side. Ito naman yung switch niya. Pinaka contactor niya, itong dalawa. Ito yung coil niya. So yung isa dyan, yung supply, tapos yung isa naman dyan, papunta dito sa transistor driver o driver transistor. Check muna natin kung may supply yung coil side. Meron, 39, kabila, dapat wala to. So meron pa rin. Tika lang, diin natin. Meron pa rin. Ibig sabihin mga boss nito, hindi gumagana yung coil side. Kasi dapat isa lang ditong may supply. Yung isa, magkakat yan. Ngayon, baka naman nakaprotect. So pag nakaprotect, ibig sabihin may DC out. Check natin yung left and right out. Ito yung out ng isa. Wala naman. Kabila. Wala naman. So ang problema niyan, may supply naman siya.
ay dito sa relay section. Pero double check natin kung may supply yung mga transistor. Check natin dito sa capacitor. Merong 39 sa kabila. Merong 39. Sa bawat transistor, check natin. Supply nito nasaan. Yan, meron. Kasi nakakuha ito eh. So, meron. So, magpo-focus tayo dito sa pinaka-driver, relay driver niya o relay circuit niya o relay section yan. May nakita tayong jumper dyan, papunta yan dito, tapos dito. Focus natin dyan. Ang unang gawin natin dyan, pwede tayo mag-check ng mga transistor o kaya pwede natin ihang yung OCP. Yung OCP kasi yan, meron yan kada isang channel. So, bawat channel meron. Na-trace na natin kanina para do diretso yung vlog natin. Yung OCP ng isang channel ito. Itong transistor na to. Tapos merong 4148 na diode dyan. Tapos yung kabila naman ito. So, binaybay natin to papunta dito. So, ito yung OCP ng isang channel. So, patayin muna natin para maituro ko. Yan. Itong sa gitna o sa ilalim, ito siya, ito, OCP ng isa. Tapos yung sa isa naman ay ito. Itong transistor na to. So, dalawa. Pwede nating ihang muna yung mga nakakonect dyan. Itong dalawa, i-connect natin. Kapag nag-switch yung relay, ay okay na. So, saglit lang, wala tayong stand. Medyo alanganin yung position natin. Tuloy tayo mga boss. At tinanggal na natin yung connection galing sa dalawang OCP yan. Yung isa galing dito, yung isa naman galing dito. Sana ba yan? Dito, yan. So, check na natin. Kung gagana na yung relay, ibig sabihin sa OCP ang problema. Pag hindi, mag-isa-isa tayo dyan mag-check. Okay. Pinower on na natin. Umaandar na ba yung pan? Yan, umilaw na. Ba't may umiilaw dito sa loob? Ito, check natin. Hindi pa rin nagsiswitch yung relay mga boss. Mayroon pa rin 39. So dapat yan, bababa yan sa 12 or 24. Meron pa rin. So wala sa OCP ang problema. Ibig sabihin yan, mag-isa-isa talaga tayo dito ng patayin muna natin. Mag-isa-isa talaga tayo ng mga transistor mga boss. Yan, check natin isa-isa siguro. Yan, so ito yung mga transistor niya na i-check natin. Yan, nandito. Check din natin yung diode na yan. Yan, tsaka capacitor para sa asan ba? Ito yung capacitor na dalawa. Pero sa time delay lang yan eh. Transistor talagang focus natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yan. Isa-isa yan. Mamaya, i-troubleshoot ko na lang tapos balitaan ko kayo kung ano mangyari. Update tayo mga boss. Napagana ko na. Ikikwento ko na lang kung ano nangyari kasi troubleshoot ko na. Pero try muna natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung relay. Power on ko muna. Dito. Labo Yan, switch natin. Ayan, hindi nyo ata nakita yung relay. Ayan. Mapansin nyo, na. Ayan Yun, nag-switch na. So, tingnan nyo dito yung sa test point natin para makita nyo. Para sa mga laging nagtatanong, makikita natin yung kaibahan. Ito yung tester natin. Power on ko. So, tingnan nyo dito. Ito yung may supply. Bumaba na siya 20. Ayan, dito wala nang voltahe. Yung kabilang paa, yan, 0.08 na. Yan. 20, 0.08. Tapos, check natin dito. Yung supply. Merong 5.5. Galing yan sa, supply dito, dropping, papunta dito sa Zener diode. So, check natin kung ano ang sira. Ang naging sira nito mga boss ay itong capacitor na to. Up. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. Titesterin natin. I-share ko na lang sa inyo. Kasi ang ginawa ko dito mga boss,
Ang ginawa natin dito, ay andito pa yung mga ano, nag-actual tayo. Chiniko to mga transistor, ayos pa yan mga boss, walang problema yan. Ibabalik ko na lang dito yan kung sakali. Tapos iyan, inisa-isa ko, nag-actual din ako pagpalit ng Zener diode na 5.1, 5.1 kasi. So ito yung capacitor na sira. So nadetect natin yan, kinalas natin, tinista natin kasi may nakita tayong kakaiba dyan. Ito. Gamit tayo ng ano, ito. Stand para makita nyo kung anong problema. Palang ayusin natin tong ano. I-demo natin, demo. Ayan. So set natin yung tester natin sa times 1. Tapos tingnan nyo yung tester. Tingnan nyo yung galaw. Dito kayo mag-focus sa galaw ng tester. Yan. Ito yung ititest natin. Napansin nyo may galaw ng konti. May leak na. Para makita natin ang gusto, lagay natin sa times 10. Yan o. O, yan. Yan po yung sira. Leak na siya. Yan o. Kuha tayo ng bago para makita nyo yung kaibahan. Ito, may bago tayo. Ito yung bago. O. Lagay natin sa times 10. Yan, ganyan lang dapat. Magkakarga siya. Tapos magdi-discharge. O. Papalo ng saglit, tapos babalik kasi nagkakarga. Sa kanya, itong sira, ayan o. Alam. Ayan o, hindi na siya gaanong bumabalik mga boss. Ayan. Tapos pag inulit mo, ayan. Ayan. Discharge natin. Ayan. Kumpara natin dito sa ano, sa bago. So nakita nyo ito pa hindi pala kita no. So nakita nyo ito yung bago. Pansin nyo yung galaw ng ano, tester. So ito yung sira. Yan. So isang capacitor lang yung sira kung bakit hindi na gumana yung relay. Ngayon, ano bang gagawin natin dyan? Ibabalik ko na lang yung mga ano kasi ayos pa naman, original pa yon. Tapos bukas na tayo magsa-soundcheck kasi ano na to? Anong oras na ngayon? (11:55) na. Okay, isang capacitor lang ang sira sa relay kaya hindi siya nag-switch. Itong iba, ibalik natin to kasi wala namang problema. Yun, nakuha natin yung ano, troubleshooting. So hindi na natin naipakita kasi pinokus natin isa-isa. Mas madali na lang yun, tinuro na lang natin kung saan ba na. Dito yan sa may, ito yung paa na yun, sa may nakatap sa 9015 na transistor. Ayan. Okay? Na mga boss, yung ginawa natin, ayan o. So ayos na. Pwede na uling ano, pang sound check. Yan. So ayos na yung naging problema sa relay ay yung ano, hindi ko na lang ano tinanggal yung ano mga transistor, nakalimutan ko na. Ito lang yung problema diyan sa relay kaya ayaw gumana. Yan. Okay? So kailangan panoorin niyo to mga boss. Ang may papayo ko lang,
kailangan alam kung saang section at isa-isahin mag-tester. Kung pwedeng isa-isahin i-check yung pyesa, isa-isahin. Kung medyo tinatamad kayo, palitan nyo lahat. Kanya-kanyang diskarte lang yan sa pwedeng precise or shotgun approach. Okay? Mga boss, pero either doon meron tawag dito na pros and con. Sa shotgun approach minsan ay tawag dito nadadamay pati mga piyesa na hindi naman dapat palitan. Sa precise naman, pwede namang palitan lahat. Pwede namang palitan pa isa-isa, pero hindi mo mapapalitan yung iba kasi precise nga kung ano lang yung sira. Kaya lang, hindi ka rin guaranteed kung tatagal pa yung nasa paligid niya. So, gawa natin ng video yan or tawag dito sa next vlog natin. Okay? Ayos na mga boss. Nalagyan na rin natin dito ng mga pihitan. Okay na, pati yung mic. So, classic yung na to, amplifier na to. Nga pala mga boss, bala ko tong i-for sale sa mga subscriber ko dyan na interesadong bilhin to. Comment lang kayo kung sakali, kung gusto nyong bilhin to. Pag-usapan natin yung pricing mga boss. Okay, sana pag na-upload ko to ay may bibili. Kontakin nyo lang ako. Ayos na. Paalala, mababang watts lang to hindi to kasing lakas ng 5 auto. Pero magandang tunog. Sakto lang yung lakas, pambahay, pambidyo okay. 2 DJs, okay na to. So sa mga interesado, baka gusto nyong bilhin mga boss, malinis na rin yung laman. Ayan.